Alam mo ba na may tatlong uri ng tinapay na imbes na magpataas ng iyong asukal sa dugo ay maaari pang tumulong para mas makontrol ito. Minsan mas epektibo pa kaysa sa ilang gamot. Mga tinapay na lihim ng kinakain ng libu-libong diabetic na may edad 65 pataas para maibaba ang kanilang glucose mula hanggang 110 nang hindi kinakailangang isuko ang sarap ng almusal. Mga tinapay na kinukumpirma ng ilan sa mga pinakakilalang endocrinologists sa buong mundo na maaaring makatulong sa pagpapababa ng hemoglobin A1C ng hanggang 20% sa loob lamang ng dole sa linggo kapag isinama sa tamang pagkain at pangangalaga. Ako si Doora at mahigit 25 taon kong pagtatrabaho kasama ang mga nakatatandang may diabetes. May isang bagay akong paulit-ulit na nasasaksihan na talagang nakakadurog ng puso. Mga taong tuluyang umiiwas sa tinapay dahil sa takot. Iniisip nila na ito ang kanilang kaaway. Gayong sa totoo lang, ang tamang uri ng tinapay ay maaari pang maging kakampi nila sa mas maayos na pamamahalaan ng diabetes. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang tatlong tinapay na ito. Hindi dahil milagro sila, kundi dahil may mga totoong pag-aaral na sumusuporta sa kanilang benepisyo. Mga tinapay na hindi basta nagpapataas ng glucose na tumutulong magpakain sa mabubuting bakterya sa ating bituka at maaaring makatulong para mas maging maayos ang pagtugon ng katawan sa insulin kapag isinama sa balanseng pamumuhay. Pero bago ko sabihin kung ano-ano ang mga ito, hayaan mong ikwento ko muna ang naging karanasan ni Teresa Gonzalez. Isang kwentong talagang tumatak sa akin. Si Teresa Gonzalez, 71 taong gulang, ay naging guro sa elementarya sa loob ng 40 taon. 6 na buwan na ang nakalipas nang pumunta siya sa aking klinika, umiiyak at halatang mabigat ang dinadala. Doktora Luz, sabi niya, na-diagnose po ako na may diabetes 2 taon na ang nakalipas. Mula noon, hindi na ako kumain kahit isang hiwa ng tinapay. Miss na miss ko na ang almusal tuwing linggo kasama ang mga apo ko. Pero sa tuwing titikim ako, kahit maliit na piraso lang, tumataas ang asukal ko hanggang 200 kwarta. Sinabi raw sa kanya ng kanyang doktor na bawal na raw ang tinapay habang buhay. Dahil doon, tinalikuran ni Teresa ang isa sa pinakasimpleng kasiyahan sa buhay. Hindi na siya sumasabay mag-almusal kasama ang pamilya. Tinatanggihan niya ang mga imbitasyon dahil ayaw niyang makita ang iba na masayang kumakain ng tinapay habang siya'y tahimik lang na nakatingin. May halong lungkot at panghihinayang. May ibinahagi sa akin ng asawa niya na talagang tumimo sa puso ko. Doktora, naabutan ko siyang umiiyak sa kusina kapag naaamoy niya ang tostang tinapay ng mga kapitbahay. Hindi na siya katulad ng dati na masayahin at palabiro. Parang hindi lang tinapay ang kinuha ng diabetes sa kanya, pati ang saya niya sa buhay. Kung nararamdaman mo ang bigat ng kwentong ito, isulat mo sa mga komento kung saang bansa ka naroroon. Gusto kong malaman na kahit paano ay nakarating ang mensaheng ito sa puso mo. Bakit nga ba parang laso ng karaniwang tinapay para sa mga may diabetes? Bago ko ibahagi ang tatlong uri ng tinapay na makakatulong sa mas maayos na pagkontrol ng asukal sa dugo, mahalagang maintindihan mo muna kung bakit ang ordinaryong puting tinapay ang madalas nagiging problema. Dahil kung hindi malinaw ito sa'yo, malamang patuloy kang makakabili ng maling klase ng tinapay nang hindi mo namamalayan. Ang puting tinapay na mabibili sa halos lahat ng supermarket ay may mataas na glycemic index umaabot sa 75. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, halos kasing bilis ito ng matatamis na inumin pagdating sa pagpapataas ng asukal sa dugo. 2 hiwa pa lamang ay maaaring magpataas ng glucose ng 80 hanggang 100 puntos sa loob ng wala pang 45 minuto. Depende sa katawan ng tao. Pero ito ang hindi madalas na ipapaliwanag ng malinaw, hindi ang tinapay mismo ang tunay na kalaban. Ang problema ay ang uri ng harina na ginamit at ang industrial na paraan ng pagproseso nito. Isipin mo ang katawan mo na parang isang bahay na may pintuan. Ang puting tinapay ay parang pagbukas ng pintuan ng todo.
tapos biglang papasukin ang isang grupo ng mababangis na kabayo. Sabay-sabay silang papasok. Ganoon din ang pagpasok ng asukal sa dugo. Biglaan at maramihan. Magpapanik ang iyong lapay habang sinusubukan nitong maglabas ng sapat na insulin. Mabibigla ang mga selula mo at kapag hindi nila agad na proseso ang lahat ng asukal, mananatili ito sa dugo na sa paglipas ng panahon ay maaaring makaapekto sa mga ugat, bato at mata. Sa kabilang banda, ang tamang uri ng tinapay ay parang pagpapapasok sa mga kabayong iyon ng paisa-isa, mahinahon, kontrolado, organisado. Mas nagkakaroon ng pagkakataon ang katawan na iproseso ang asukal ng dahan-dahan nang hindi nabibigla at hindi nagkakagulo ang sistema. Naalala ko si Luis Ramirez. 68 taong gulang, isang retiradong karpintero. Isang taon na ang nakalipas nang ibahagi niya sa akin ang kanyang karanasan. Doktora L, sabi niya, 4 na taon kong iniwasan ng tinapay, pero kahit ganon hindi pa rin bumababa ang asukal ko. Umaabot ng 180 minsan 200 pa kahit hindi pa ako kumakain. Akala ko wala na talagang pag-asa. Iniisip ko na baka masyado ng malala ang diabetes ko. Nang ipinaliwanag ko sa kanya ang 3 tamang uri ng tinapay at kung paano ito isasama sa balanseng pagkain, unti-unting nagbago ang lahat para sa kanya. Pagkalipas ng 3 buwan, ang kanyang hemoglobin A1C ay bumaba mula 8.9 hanggang 6.2. Ang fasting glucose niya ay mula 178 ay naging 98. At oo, kumakain siya ng tinapay araw-araw pero tamang uri at tamang dami. Mas masigla siya, mas may enerhiya, at mas nai-enjoy niya ang kanyang mga almusal. Doktora, sabi niya sa akin na may luha sa mga mata. Hindi lang tinapay ang ibinalik ninyo sa akin. Ibinalik ninyo ang gana kong mabuhay. Kung ikaw ay may diabetes at matagal mo namimiss ang pagkain ng tinapay, isulat mo ang salitang pan sa mga komento. Gusto kong malaman na hindi ka nag-iisa. Ngayon, pag-usapan natin ang unang uri, ang unang tinapay sa listahan ko. At para sa marami, ang pinaka-epektibo ay ang tinapay na gawa sa mga butil na pinatubo o sprouted grains. Kapag naunawaan mo ang sa likod nito, maiintindihan mo kung bakit marami sa mga taong may type 2 diabetes ang itinuturing itong isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkain. Ay isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition and Metabolism kung saan sinundan ang 240 pasyenteng may type 2 diabetes sa loob ng 12 linggo. Dito nakita na ang pagpili ng tinapay na gawa sa sprouted grains bilang kapalit ng karaniwang refined bread ay nakatulong sa mas maayos na blood sugar response at mas magandang metabolic markers, lalo na kapag isinama sa tamang pagkain at regular na pangangalaga sa kalusugan. Ang mga resulta ay napakalinaw at kapansin-pansin kaya 3 beses pa itong sinuri ng mga mananaliksik para masigurong walang pagkakamali sa datos. Ang mga pasyenteng pinalitan ang kanilang karaniwang tinapay ng tinapay na gawa sa pinatubong butil ay nakaranas ng humigit kumulang 20% na pagbaba sa pagtaas ng glucose pagkatapos kumain kumpara sa mga kumain ng ordinaryong whole wheat bread. At hindi lang iyon, napansin din ang pagbuti ng kanilang insulin sensitivity ng halos 18%. Ang systemic inflammation nila ay bumaba ng 15% at may ilan pa na sa gabay at maingat na pagbabantay ng kanilang doktor ay nakapagbawas ng gamot para sa diabetes. Gusto kong ikwento sao si Marta Salinas, si Pint taong gulang na buong buhay niyang inalagaan ang mga rosas at orkidas bilang isang florist. Lab na buwan na ang nakalipas nang dumating siya sa aking klinika na halos wala ng pag-asa. Doktora L, ang fasting glucose ko ay 205. Pagkatapos ng almusal, umaabot ng 260. Iniwasan ko na ang tinapay, tortillas, kanin, pasta, lahat ng paborito ko. Pinakuluang manok at salad na lang ang kinakain ko, pero napakataas pa rin ang asukal ko. Hindi ko na alam ang gagawin. 3 magkaibang gamot na ang iniinom ko, pero parang walang epekto. Si Marta ay tumitimbang na lamang ng 48 ang kilo.
Halos kulang na siya sa nutrisyon dahil sa sobrang paghihigpit sa pagkain. Malungkot, mahina at walang sigla. Takot na takot ang kanyang pamilya dahil nagsisimula ng magpakita ng senyales ng pinsala ang kanyang mga bato at iniisip nilang baka mauwi ito sa dialysis. Ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa tinapay na gawa sa pinatubong butil. Sinabi ko na maaari siyang kumain ng 2 buong hiwa sa almusal basta tama ang pagsasama nito sa iba pang pagkain. Napatingin siya sa akin ng may pagduda. Doktora, 2 buong hiwa. Hindi po ba ninyo ako niloloko para lang gumaan ang pakiramdam ko? Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi, Marta, ang ibinibigay ko sa iyo ay impormasyong batay sa ensya na maaaring makatulong sa iyo. Pero kailangan mong magtiwala at sundin ng maayos ang mga gabay. Eksaktong ganoon ang ginawa niya. Pagkalipas ng 4 na buwan, bumalik si Mart sa klinika na may kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Umabot na sa 52 kilo ang kanyang timbang, isang mas malusog na antas para sa kanya. Ang fasting glucose niya ay 105 na lamang. Pagkatapos ng almusal na may sprouted bread, umaabot na lang sa 128. Ang kanyang hemoglobin A1C ay bumaba mula 9.1 hanggang 6.4. Doktora Luz, sabi niya. Habang niyayakap ako at umiiyak sa tuwa, nakabalik na ako sa almusal tuwing linggo kasama ang mga apo ko. Nasisiyahan na ulit ako sa pagkain, parang ibinalik ninyo ang buhay na akala ko ay tuluyan ko nang nawala. Ano nga ba ang dahilan kung bakit kakaiba ang tinapay na gawa sa pinatubong butil? Napaka-interesante ng paliwanag ng siyensya. Kapag ang mga butil tulad ng trigo, sebada, mo at lenteha ay pinatubo, may nagaganap na natural na pagbabago sa antas ng molekula. Ang mga natural na enzyme ng butil ay nagsisimulang maghiwa-hiwalay ng mga complex starch at gawing mas simpleng anyo na iba ang paraan ng pagproseso ng katawan. Ang 2 hiwa ng sprouted bread ay maaaring maglaman ng humigit kumulang 8 gramo ng protina na tumutulong sa pag-stabilize ng asukal sa dugo, 6 griyar ng fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng glucose at nasa 30 griyar ng kabuuang carbohydrates na may mas mababang net carbs. Ang glycemic index nito ay karaniwang nasa pagitan ng 30 mimi hanggang 45, mas mababa kumpara sa puting tinapay na nasa 75. Pero may isa pang mahalagang bahagi rito ang tinatawag na resistance starch. Ang resistance starch ay isang uri ng almirol na hindi agad natutunaw sa maliit na bituka. Sa halip na mabilis na maging asukal, dumadaan ito patungo sa kolon kung saan nagsisilbi itong pagkain ng mabubuting bakterya sa ating bituka. Isipin mo ang resistant starch na parang kabayong dahan-dahang naglalakad sa halip na mabilis na tumatakbo. Dahil dito, ang pagtaas ng glucose sa dugo ay mas unti-unti at mas kontrolado. Hindi iyong biglaan at matindi na maaaring makasama sa mga daluyan ng dugo sa paglipas ng panahon. May mga klinikal na pag-aaral na nagpapakita na ang resistant starch ay maaaring makatulong na pababain ang glycemic response ng isang pagkain ng hanggang 30%. Ibig sabihin, mas mabagal at mas mababa ang rurok ng pagtaas ng asukal sa dugo. Bukod pa rito, ang proseso ng pagpapatubo ng butil ay maaaring magpababa ng phytic acid ng hanggang 75%. Mahalaga ito dahil ang phytic acid ay isang compound na maaaring humadlang sa pagsipsip ng mahahalagang mineral tulad ng magnesium, zinc, at iron. Kapag nabawasan ito, mas nagiging available ang mga mineral na ito para maabsorb ng katawan. Para sa mga may diabetes, napakahalaga ng magnesium dahil nakakatulong ito sa mas maayos na pagtugon ng mga selula sa insulin. Maraming may diabetes ang may kakulangan sa magnesium nang hindi nila nalalaman at maaari itong makaapekto sa kontrol ng kanilang asukal. May isang pag-aaral noong 2018 na tumingin sa epekto ng pagkain ng sprouted bread, partikular sa almusal ng mga taong may diabetes. Ang mga kumain ng 2 hiwa nito sa kanilang unang pagkain sa umaga ay nagpakita ng mas maayos na glycemic control sa buong maghapon hindi lamang pagkatapos ng almusal. Ang kanilang average na blood sugar readings
ay mas mababa sa tanghalian at hapunan kumpara sa mga araw na kumain sila ng puting tinapay o kahit karaniwang whole wheat bread. Iminungkahi ng mga mananaliksik na ang pagsisimula ng araw sa ganitong uri ng tinapay ay maaaring magbigay ng tinatawag na second meal effect. Ibig sabihin, ang almusal mo ngayon ay may impluensya sa kung paano poprosesuhin ng katawan mo ang asukal mula sa tanghalian at hapunan mamaya. Kaya ang unang desisyon mo sa umaga ay maaaring makaapekto sa buong takbo ng iyong blood sugar sa maghapon. Para itong pagbibigay sa metabolismo mo ng tamang tulak mula pa lang sa umaga, isang simula na makikinabang ang buong araw mo kapag bibili ka ng tinapay na gawa sa pinatubong butil. Basahing mabuti ang label. Dapat ang unang mga sangkap na nakalista ay sprouted grains o mga pinatubong butil, hindi basta whole wheat flour lamang. Hanapin mo ang mga produktong malinaw na nakasaad na sprouted wheat, sprouted barley, sprouted millet, sprouted lentils at iba pa. Ang tunay na sprouted bread ay kadalasang naka-freeze sa tindahan dahil wala itong artificial preservatives at sa totoo lang magandang senyales iyon. Ibig sabihin mas natural ang pagkakagawa nito. Itao mo lang sa freezer at maaari mo itong i-toast ng direkta kahit hindi na i-defrost. Mag-ingat sa mga produktong may nakasulat na sprouted wheat bread, pero kapag binasa mo ang ingredients, ang pangunahing sangkap pala ay enriched flour o ordinaryong whole wheat flour. Minsan, ginagamit lang ang salitang sprouted bilang marketing pero karamihan pa rin ng laman ay refined flour. Ngayon dumako tayo sa pangalawang uri ng tinapay, ang tinapay na masa madre. Ang ikalawang tinapay sa listahan ko ay may kasaysayang libu-libong taon na, pero sinusuportahan ngayon ng makabagong siyensya. Ito ang tunay na sourdough bread o pandem. May isang pag-aaral na inilathala sa British Journal of Nutrition kung saan sinundan ang 180 pasyenteng may diabetes sa loob ng 8 linggo. Ang mga kumain ng tunay na sourdough bread ay nagpakita ng humigit kumulang 25% na mas mababang glycemic response kumpara sa mga kumain ng karaniwang whole wheat bread. Ang kanilang blood sugar readings pagkatapos kumain ay mas mababa ng turn 2 hanggang 35 puntos at ang kanilang insulin requirements ay bumaba ng average na 18% sa ilalim ng medikal na paggabay. Ibig sabihin sa tamang pagpili pa lang ng tinapay, maaari nang makatulong sa mas maayos na insulin sensitivity. Ikwento ko naman si Roberto Fuentes, 69 taong gulang, dating taxi driver na nagmaneho sa mga kalsada sa loob ng 40 taon. 10 buwan na ang nakalipas nang dumating siya sa aking klinika na mabagal ang lakad. Tila pagod na pagod at nawawalan ng pag-asa. Doktora Luis, 8 taon na akong may diabetes. Ang asukal ko ay nasa pagitan ng 100 at 220, halos araw-araw kahit anong gawin ko. 3 beses akong nag-i-insulin kada araw at parang hindi pa rin bumababa. Patuloy lang nilang tinataasan ang dose ko pero walang nagbabago. Tanggap ko na lang siguro na ganito na ang buhay ko. May inamin din siya sa akin na alam kong nararamdaman ng marami pero hindi lahat ay nasasabi. Miss na miss ko na ang tinapay doktora. Paborito ko yon. Tinapay na may beans, tinapay na may kape, tinapay na may abuko. Ngayon parang wala nang lasa ang buhay ko, parang wala nang saya. Ipinaliwanag ko sa kanya kung paano binabago ng traditional na fermentation ng istruktura ng tinapay. Medyo nagduda siya. Doktora, halos lahat na yata nasubukan ko. Bakit ito ang magiging kakaiba? Ipinaliwanag ko na sa proseso ng fermentation. Nabubuo ang mga natural na asido na tumutulong pabagalin ang pagtunaw ng carbohydrates at maaaring makatulong sa mas kontroladong pagtaas ng asukal sa dugo. Bigyan mo pa ng isang pagkakataon, sabi ko sa kanya. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik si Roberto na ibang-iba ang itsura. Mula sa 3 insulin injection sa isang araw, naging isa na lamang ito sa ilalim ng gabay ng kanyang doktor. Ang average glucose niya ay bumaba sa 115 at oo, kumakain siya ng sourdough bread araw-araw sa tamang dami at kombinasyon. Doktora, sabi niya na may malapad ng ngiti. Hindi lang bumaba ang asukal ko. Nabalik din ang simpleng saya ng pag-inom ng kape sa umaga na may kasamang tinapay. Pakiramdam ko, buhay na buhay ulit ako.
Ano nga ba ang nagpapaka-esyal sa tinapay na mas madre? Sa fermentation na maaaring tumagal ng dwelson hanggang 24 oras o higit pa ang natural na bakterya at wild yeast ay gumagawa ng lactic acid at acetic acid, ang mga asidong ito ay nakakatulong pabagalin ang paglabas ng laman ng tiyan patungo sa bituka. Isipin mo ang tiyan mo na parang isang kandado ng kanal. Kapag ordinaryong tinapay ang kinain mo, parang biglang binuksan ang kandado at mabilis na dumadaloy ang laman. Sama-sama madre, mas dahan-dahan ang pagbukas, kaya unti-unting nailalabas ang pagkain at mas kontrolado ang pag-akyat ng glucose. Ang dalawang hiwa ng tunay na sourdough ay maaaring maglaman ng humigit kumulang 7 GR ng protina, 4 GR ng fiber, at nasa 36 GR ng carbohydrates na may mas mababang glycemic index. Karaniwang nasa 48 hanggang 54 kumpara sa 70 hanggang 75 ng karaniwang tinapay. Dahil sa fermentation, parang bahagyang natunaw na ang ilang starch at bago mo pa ito kainin. May mga pananaliksik mula sa University of sa Canada na nagpapakita na ang prosesong ito ay maaaring makatulong sa pagbawas ng glycemic response ng hanggang 30%. Bukod pa roon, ang masamadre ay maaaring makatulong sa kalusugan ng bituka dahil sa pagbuo ng natural na prebiotics at iba pang kapakipakinabang na compound. At ang isang malusog na bituka ay may direktang koneksyon sa insulin sensitivity. Isang larangan na patuloy pang pinag-aaralan ng siyensya. Kung gusto mong subukan sa almusal, maaari mong gawin ito. Mag-toast ng 2 hiwa ng tunay na sourdough. Lagyan ng kaunting cream cheese, patungan ng smoked salmon. Manipis na hiwa ng pulang sibuyas at kaunting capers. Budburan ng sariwang dill at pataka ng kaunting lemon. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng humigit kumulang 20 ng protina at omega-3 fats mula sa salmon na maaaring makatulong laban sa pamamaga. Dahil balanse ang taba at carbohydrates, mas nagiging steady ang pagtaas ng asukal sa dugo at maaaring manatiling stable ang glucose sa loob ng ilang oras. Kapag bibili ka ng masa madre, tandaan mo, mahalaga ang pagiging tunay nito. Ang totoong sourdough bread ay may 3 pangunahing sangkap lamang: harina, tubig at starter ng masa madre kasama ang kaunting asin. Kung mahaba ang listahan ng ingredients at may mga dagdag na pampabilis o yeast na komersyal, malamang hindi iyon ang tradisyonal na bisyon na hinahanap mo. Dapat may malinaw itong maasim na lasa at medyo makunat o chewy ang tekstura na may hindi pantay-pantay na mga butas sa loob. Maraming komersyal na tinapay ang may label na sourdough pero sa totoo lang ay ordinaryong tinapay lang iyon na nilagyan ng acidifying agents para magmukhang fermented. Wala itong kaparehong benepisyo. Mas mabuting maghanap ng mga lokal na panaderya na gumagamit ng tradisyonal na fermentasyon na tumatagal ng 12 hanggang 24 oras. Huwag kang mahiyang magtanong sa panadero tungkol sa proseso nila. Kung sa listahan ng ingredients ay may nakasulat na yeast bukod sa sourdough starter, malamang hindi iyon tunay na masamadre. Ang totoong sourdough ay gumagamit lamang ng natural o wild yeast mula mismo sa starter culture. Ngayon naman, ang pangatlong tinapay sa listahan ko ay ang tunay na whole grain rye bread na kilala rin bilang pumpernickel. Ang tinapay na ito ay siksik, maitim at may mahabang kasaysayan. Daan-daang taon na itong ginagawa at ngayon ay sinusuportahan na rin ng makabagong siyensya. May isang pag-aaral na inilathala sa European Journal of Clinical Nutrition kung saan sinundan ang mga taong may type 2 diabetes sa loob ng 10 linggo habang kumakain ng whole grain R araw-araw. Ang mga resulta ay kapansin-pansin. Humigit kumulang 19% na pagbuti sa markers ng insulin sensitivity, mas malinaw na pagbuti sa glucose tolerance at 15% na pagbaba sa ilang inflammatory markers. Naalala ko si Carmen Vega, 74 taong gulang na bitao naging mananahi ng mga wedding gown. Dumating siya sa aking klinika 8 buwan na, ang nakalipas na nanginginig ang mga kamay. Doktora Luis, hindi na makontrol ang diabetes ko. 215 ang fasting ko, 270 pagkatapos kumain. Nanginginig ang mga kamay ko, kaya hindi na ako makatahi.
Yun ang passion ko. Yun ang pagkakakilanlan ko. Parang kinuha ng diabetes ang lahat. Mayroon din siyang matinding neuropathy. Palaging may pamamanhid at tusok-tusok sa paa at sakit na hindi siya pinapatulog sa gabi. Doktora, minsan naiisip ko na sana hindi na lang ako magising. Ganito na kalala ang sakit. Ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa whole grain, rano makakatulong ang espesyal na hibla nito sa mas maayos na blood sugar response at pangkalahatang kalusugan. Nag-alinlangan siya. Doktora, napakarami ko nang nasubukan. Parang hindi na ako naniniwala sa kahit ano. Tiningnan ko siya sa mga mata at sinabi, Carmen, bigyan mo ako ng duel palinggo. Sundin mo ng eksakto ang plano. Kung wala tayong makita na pagbabago, hindi na kita hihilingang magtiwala pa. Pero kung may mangyari, baka maibalik natin ang bahagi ng buhay na akala mo ay nawala na. Pagkalipas ng 4 na buwan, bumalik si Carmen na may ngiti sa labi. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang fasting glucose niya ay 108 at pagkatapos kumain ay nasa 135 na lamang. Ang pamamanhid sa kanyang mga paa ay nabawasan ng malaki. Doktora L, sabi niya habang ipinapakita ang larawan sa kanyang telepono. Nakabalik na ako sa pananahi. Ginawa ko ang damit na ito para sa apo ko. Akala ko hindi ko na yun magagawa muli. Parang nabigyan ako ulit ng dahilan. Ang 2 hiwa ng tunay na whole grain are maaaring maglaman ng humigit kumulang 6 gramo ng protina, 5 gramo ng fiber, at nasa 30 gr ng carbohydrates na may mas mababang net carbs. Ang glycemic index nito ay karaniwang nasa pagitan ng 41 hanggang 46, mas mababa kumpara sa karamihan ng puting tinapay. Ang whole grain RI may natatanging uri ng fiber na tinatawag na arabinoxyant. Ayon sa ilang pag-aaral, maaring makatulong ito sa pagbawas ng pagtaas ng asukal pagkatapos kumain ng humigit kumulang 22% sa karaniwan. Ang maitim na kulay ng tunay na rye ay hindi dahil sa molasses o food coloring. Ito ay nagmumula sa tinatawag na Maillard reaction. Habang mabagal itong hinuhurno, minsan umaabot pa ng 24 oras. Sa prosesong ito, nabubuo ang mga melanoidin, mga compound na may antioxidant properties na maaaring makatulong sa pangkalahatang kalusugan. Kung gusto mong subukan sa almusal, maaari mong gawin ito. Mag-toast ng 1 hiwa ng rye bread. Lagyan ng 2 kutsara ng cottage cheese. Patungan ng hiniwang nilagang itlog, pipino at rabano. Budburan ng kaunting itim na paminta. Ang kombinasyong ito ay maaaring magbigay ng humigit kumulang 20 gramo ng protina kasama ang mabagal tunawin na carbohydrates na makakatulong para manatiling mas stable ang asukal sa dugo hanggang tanghalian. Kapag bibili ka ng rye bread, siguraduhing ang unang nakalista sa ingredients ay whole rye o whole grain R flour, hindi wheat flour. Ang tunay na rye ay mabigat, siksik at kulay dark brown. Kung magaan at sobrang malambot na parang ordinaryong tinapay, malamang hindi iyon ang hinahanap mo. Ngayon na alam mo na ang 3 tinapay na ito, hayaan mong ibahagi ko ang ilang mahahalagang gabay kung paano sila kainin ng tama. Dahil hindi sapat na bumili ka lang ng tamang tinapay, kailangan mo ring malaman kung paano ito isasama sa pagkain mo para maiwasan ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Unang tuntunin, laging iparehas ang tinapay sa at healthy na taba.